Hi Plant Kids! Good morning! We are now in this new episode kung saan ang pag-uusapan naman natin ay mga aquatic plants at ang kanyang benefit sa aking mga ginagawa kayong mga panahon na ito, no? So anyway, papakita ko sa inyo, nagsimula na po kasi ako mag-propagate, nagsimula ako sa mga cuttings, nagsimula ako na mag-propagate ng mga aquatic plants. Hindi ko pa memorize yung mga pangalan nila eventually. Mamememorize ko yan o ilalagay ko dyan sa baba habang pinapakita ko sa inyo. Tapos, gagawin na rin natin yung pagpapaano natin. Kasi, nandun sila ngayon. Yung mga lalagyan ko sa kanila, mga ano lang, mga parang DIY. Tapos, nilagyan ko lang ng guppies. So, i-double check na rin natin kung gaano karami na ang mga guppies na nilagay natin sa kanila. Kasi nung una, parang bumili lang ako ng parang mga culls, ang tawag dun sa culls, yung mga guppy na culls, yung mga parang mga disabled, mga pangit, mga ayaw na mga hindi pambenta, ganon. So mas mura nilang binibenta, pang hindi collector, ganon. So yun lang yung mga binili ko kasi sila yung mga low maintenance, hindi kailangan ng oxygen, pero mabubuhay sila kahit wala namang halaman. Pero nilagyan ko ng halaman kasi nga yun yung ano, parang beneficial sila sa isa't isa. So nagbibigay ng oxygen yung halaman. Siya naman, si halaman kumukuha naman ng mga nutrients doon sa mga pupo ng mga isda. Ayan. Okay, so papakita ko sa inyo ngayon kung ano-ano ito. So simulan natin dito, no, kasi ito yung mga una ko talaga. Ito ang tawag dito, parang duckweed siya. Kinakain din siya ng koi, kaya pag halimbawa sobrang dami niya, sobrang kapal na, binubuhos ko dun sa aking koi pond. Okay, so nakakain siya ng koi pond. Tanyo ngayon yung laman. Ayan o, tanyo o. Wala na naman siyang laman, malinis na naman siya. So puro mga water lettuce lang yung andyan. So nagbubuhos ako dyan every now and then. So nakakain nila kasama ng mga feeds. Ngayon dito, ayan. So meron tayong parang 4 na klase dito. Ito yung isa. Ayan o. So tinanim ko siya, nakasubmerge pa siya. Pero ngayon, ayan o, nakalabas na siya sa tubig. Okay, tas buhay na buhay siya. Ayan, ang ganda. And then isa pa ay ito. Nakalimutan ko rin yung pangalan niya. And then another one is itong klase naman na to. Ayan. Ayan. Okay, tapos ayan, ito yung mga ano naman, water lettuce. Okay, ayan, meron pa rin dito. Tapos meron dito, ito naman, ang tawag dito naman yata ay guppy grass. Guppy grass yata yan. Pero mamaya meron ako dun sa isang aquarium. Makita ko sa inyo. And then dito, so nilagay ko lang siya sa mga galon na pinutol para maging tabo. Tapos nilagyan ko lang ng buhangin sa ilalim. So ito, Amazon sword ito. So I think this one kailangan ko talaga ilagay sa mas malaking mas malaking lalagyan para lumaki yung dahon. Tapos ito, if I'm not mistaken, baka Ludwigia ito eh. Ito yung mapula yung ilalim eh. Ayan o, ayan o. Oh, mapula yung ilalim. Maganda talaga ito. Tapos, ito, meron naman tayo dito. Valicineria yata ang pangalan nito. Maganda rin siyang halaman na yan. Okay? So, ayan. Tapos meron pa tayo dito. Ayan o, meron din tayo dyan. Feeling ko kailangan ko tanggalin dito yan kasi mga nalalagyan ng feeds ng ibon pag nalalag at saka jebs. So hindi siya maganda. So meron pa ako dito. Pag lumabas ka dito sa lalagyanan ko ng mga caladium at saka Sansevieria, ayun, makikita mo sa likod. Ayun, meron din ako dyan sa likod. Nagsimula na rin ako, naglagay lang ako ng mga tabong may tubig na may buhangin. Tapos ayan, iba-iba na rin yan. So yung iba dyan, ayan, galing na rin doon sa una kong so nagpuputol na ako doon, tapos nagkakabit ako dyan, nagtatanim ako dyan. Tapos yung mga
Yan yung mga sinasabi nga sa inyong guppy grass. Kumukuha lang ako. Diyan, nag-iiwan lang akong konti. Nag-iiwan lang akong konti dun. Tapos madali na siyang dumadami. Ang bilis-bilis po niyan dumami. So sa akin, for me, hindi siya... Sa iba kasi, ano sila, parang nagiging damo, ganun. Yung sobrang bilis kasi dumami. Sa akin hindi kasi pagka dumami, binubuhos ko lang dun sa pan. Tapos, kinakain na siya. Actually, pwede ko rin lagay dito sa aking lalagyan ng turtle. Eventually. Para, kinakain, kasi kumakain din ng ganyan ng turtle. No? So anyway, so dito tayo ngayon. So andito tayo ngayon sa sa loob na. Kinuha ko lang isang lalagyan para mapakita lang sa inyo kung paano ko siya gagawin, no. So ang ginagawa ko lang is, siyempre kukunin natin yung iba-ibang halaman, tapos kukunin natin yung isda. At titingnan lang natin kung gaano karami na. Siguro nung nagsimula ako dito lang sa sa parang sila na kasi itong parang palanggana na to. Ang lagay ko lang dito para mga 15, 20, ganun, ilang piraso lang. Hindi ko alam kung may babae at lalaki, basta nilagay ko lang. Feeling ko ang dami-dami na niya. So ito, kumuha ako ng tubig. Yan, hatiin ko lang dito. Para pag-iwa-hiwalay natin yung mga halaman na iba. So ito, unahin natin yung mga, sige, kasi pwede namang kamay na lang to. Makukuha natin ng mga kamay itong mga guppy grass, tawag dyan, mga water lettuce at saka itong duckweed. Sa isang lalagyan na lang ang water lettuce at duckweed. Yan. Tapos dito sa kabila, ang dami-dami na rin ito, yung mga mga guppy grass. Kasi pag natuyot siya, mamamatay, sayang naman, diba? Napadami na natin. Kasi kailangan din natin pinapalitan itong tubig para kasi sobrang liliit ng baby. So pwede siyang sumama sa isda, sa tubig. Sayang naman, di ba? Pinapadami nga natin. Okay. So ito medyo buti pala nililinis ko na siya ngayon. Feeling ko dahil sa sobrang dumi na niya, wala nang nabubuhay. Ang dami ko pa naman magpakain dito. So kala ko ang daming lang pa niya doon sa loob. Yung pala, ayan, parang kung makikita nyo, ay, lalo, ang bawas tayo. Kung makikita nyo, 4 na lang pala sila doon. 3 adult, 1 baby. So, well, siguradong may makukuha tayo dun sa iba na marami pa. Dun sa isang palanggana. Pero dito, yun lang ang nakuha natin. So, lilinisin natin to. I-revamp natin. Tapos, yun lang. Kanina parang may nakita pa akong isa eh. Hindi ko na mahanap ngayon. Natabunan yata ng lupa. So, ito po, dito lang po siya nakalagay, no? So, ibabalik na natin yung isda at halaman niya dyan. Tapos mamaya, kung nasan yung, kasi malalaki na yung batsa eh. Doon ko na lang siya gagawin, no? Pakita ko sa inyo. Okay? So, ilalagay lang natin sa isang sulok yung guppy grass.
Papakita ko lang sa inyo, lalagay ko ito sa aquarium. Tapos, itong isa naman ang tatulogin natin. Kasi yung tubig naman, galing doon din. Okay. Yan, ito po yung pangalawa. So, bukas itutuloy natin ang ating guppy hunting or DIY pond checks natin para makita natin kung dumami ba talaga ang guppy natin, naging successful pa tayo. Kasi yung alam ko successful dahil yung katulad yung huli na hindi pa natin nagagalaw, yung laman ng aquarium na to doon galing. Mahigit ano yun, kaagad isang ganun ko lang, isang salo ko lang para mga 20 agad. Halo-halo na yun ng matured at saka mga babies. So, we will see kung gaano pa karami yung natira doon. Kasi isang salok lang naman ginawa ko. Okay? So, ito. Yung mga guppy dyan, ayan o, marami yan eh. Ayun pa o. Ayan o. Ayan. At saka dito, ayan. Ayan. So, more than 20 yan. Kasama yan. Lahat yan galing dun sa batsa na hindi pa natin nagagalaw. Good morning, Tribe Kids! Nandito tayo ngayon sa open garden natin. At medyo marami tayong gagawin ngayon, pero limited lang. Ito yung second part ng kagabi, kahapon. Kasi di ba may mga nilinis tayo mga DIY pond natin ng mga guppy at saka ng ating mga aquatic plants. So, yung last na lang ang gagawin natin, pero bago yon, ayusin muna natin itong pond kasi medyo humina yung pump kasi meron sigurado yung mga bara-bara ng mga damo-damo na or dahon-dahon na nakukuha niya sa ilalim, yung pinifilter niya. So, linisin natin sandali yon, tapos papalitan natin yung lights, tapos magpapalit na tayo dito ng tubig. Okay? Let's go! Ayan, ito na po ang ating batsa, steel batsa na napalitan ng water. Hindi ko na napakita sa inyo kasi nagmadali ako para hindi masyadong gabihin. Pero that is the most successful DIY pond kasi yung halos parang less than 10 na nilagay ko dyan ay meron ng more than siguro 50 or 100 offsprings, mga babies. Ang dami-daming babies. Sayang nga hindi ko na video. Pero ayan, nandyan sila lahat. Makikita nyo naman. Kasi dumating yung mga pinsan ko. Kanina, ocular visit sila sa bahay. Sabi ko, invite ko sila. Sabi ko, kasi curious sila kung gaano karami talagang isda, aquarium, ibon, and halaman ng meron tayo. Sabi ko, sige, bibigyan ko kayo ng mga halaman, dalaw kayo. So, dapat dumalaw talaga sila. So, mga siyam sila. So, eto sila. Papakita ko sa inyo. Thank you, Plantatay! Well, welcome! Ayan, so ito po yung mga binigay natin sa kanila. Nag-shopping sila actually. Ayan. Ayan ang kanilang mga natanggap from Plantatay. Thank you so much! Yan ang aking mga cousins na nahihilig din sa halaman. Ayan. So marami silang halaman na nakuha. Natuwan-tuwa ako, nagustuhan nila.
At hopefully, mabuhay nila yung mga halaman. Anyway, mga cutting yung iba doon, just in case hindi mabuhay, meron pa tayo ulit cuttings dito. I hope they enjoyed that the cuttings and the propagations that I gave them. Sana mabuhay talaga nila. Okay? So, dito ko na i-end ang video. This is Plant Tatay Barry of Antipolo. I hope you like the video. Kung na-like nyo, please do like and share and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Okay? Bye, Plant Kids!